kingdom of heaven is like a treasure in the hidden field. Magandang buhay mga katiyats. Welcome back sa ating treasure marker analysis at meron tayong video na natanggap dito. Pwedeng treasure marker ito kasi merong mga counter signs na nasa kanyang palibot. Bago tayo magpatuloy, shout out muna tayo sa lahat ng ating mga katiyats in Luzon, in Visayas, in Mindanao at sa ating mga katiyats in abroad. Alright, at narito ang bidyong padala sa atin. Merong hugis bangka. Ito'y maliit kaya bangka ang tawag ko. Kung malaki yan, pwedeng barko. Ito naman, palanas, dapanas, malapad na bato na mayroong parang ulo at may mata. Ayan o. Meron siyang mata at naka-point yata ang matulis na parte ng bato doon sa parang bangka na nahugis na bato yung kanina. So ito yun, no? Dito ayan, yung matulis nga parang ulo yung nakatingin dyan, no? Sa parang bangka. Ito naman ay trail marker, mahabang triangle ito, so malayo-layo. Okay, at ngayon umpisahan na natin ang ating pag-analyze sa mga markers na ito, kung pwede ba tayong makakuha dito. Okay, narito ang ating analysis. Okay mga katiyats, ito yung mga treasure marker. Big marker ito, malalaki. At pwedeng natural shape ito na ginamit na marker. Meron din kasing kalikasan na mga bato na may itsura. Yun na rin ang ginawa nila na marker para hindi na sila mapapagod sa pagkurba ng mga bato. So ito ang tinatawag ko na bangka. Bangka naman yan, no? Nakaganyan. At kung bangka, ay expect tayo na hindi barge, di ba? Kung barko, yan na yung sa Imperial Navy. Yung Imperial Treasures na Navy ang naghakot. Barko ang nilagay nila na na big boulder marker. Malaki talaga, parang bahay kubo, ganyan kalaki. Hinugis na barko. So ito, meron itong counter sign sa kanyang likuran. Ito yan, no? Yung parang ganun na itsura, and then may mata. May mata siya, matulis at nakaharap dyan. Ito yan, no? Makikita pa dito yung kanyang tulis. Ito yung nabato. And then talagang naka-point siya dyan sa dito. Yan. So ngayon, yan bali ang ito na yung final marker kasi tinuro na siya ng isang counter sign. Pero pwede pa rin meron siyang itinuro sa unahan. Tingnan nyo dito sa 7 meters galing dyan. Kung merong bato na may marka. At kung may marka ang bato na tinuro nitong dulo ng bangka sa unahan, ibig sabihin ay counter sign pa rin siya ng final marker. So pwedeng kung may bato rito, pwedeng ito yung final marker kapag ang bato ay may butas, may triangle, may square na marka. Kapag ganyan ay pwedeng under sa bato na ito kung meron dyan. Pero kung wala, dalawa ang paraan sa paghanap nito. Pwedeng sa puwitan kasi para siyang itik, para siyang pato, di ba? Baka hindi lang magandang pagkagawa. So pwedeng dito lang mismo sa kanyang puwit, 1 to 2 meters lang galing sa puwit, malapit lang yan. At ang mga treasure na narito kapag ganito ay mga small stars, maliliit lang. Hindi yan mga gold bars, mga halong-halong jewelries. Ito naman, kung ito'y malalim na butas to, pwedeng dito lang sa kanyang harapan to. And then pwede rin kayo mag test dig dito sa 5 meters galing sa dulo nito. Diyan. Dito test dig. So ilang test dig ba yan?
Dalawa lang. Ito tsaka ito. Ngayon kung ito'y malalim na butas to, man-made, kung man-made yan, dito yan, test degree kayo dyan. Kasi ito yung final marker niya. Ang nagturo sa kanya ay ito. Ay hindi. Wala para tayong picture dito sa... Basta kanina sa video, nakita nyo yung parang pagong na nakaharap dyan. Nakaganyan siya. So kung ito'y pato, itik, or duck, sa kanyang puwet, kasi nangingitlog ang pato eh. Pero kung ito'y bangka talaga ang hugis, nasa unahan niya. Sa unahan lang. So ang probable distance yan ay 5 to 7 meters. Pero sabi ko na, kung merong final marker na isang malapad na bato, or batong may hugis dyan sa unahan, sabihin natin pyramid or square, ay pwedeng hukayin nyo ang baba. So pwedeng final marker ang bato na tinuturo niyan. Okay, dito tayo sa mahaba. Ito, kung ibang site ito, ay trail marker pa ito. So nakaganyan yan eh. Kompleto pa yan noon. Kaya naputol lang dito. Napansin nyo, meron siyang mga putol sa dulo. So pwedeng naputol nga yan, pwedeng yan ay malaking trail marker. So dito may dot, and then may guhit to. So ano siya? Dalawa ang sundan nyo na direksyon nito eh. Una ay hatiin nyo to sa gitna. Dito kayo mag-umpisan yan o ganyan. So ito na linya, ipagpatuloy nyo sa unahan. Hanapin nyo ang mga counter sign yan kasi yan ay trail marker. Merong tinuturo yan. So mag-umpisa yan sa 7 up to 200 meters ang pag-search nyo sa unahan. Malayo ang tinuro niyan kasi mahaba siya. Oh. Sa dangkal, ano siya na dangkal eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 talampakan. Naku, ang layo-layo. 7 times 12, mga 100 meters eh. Sabi ko na nga ba. So 200 meters ang ating allowance. Search nyo sa unahan. Ngayon pwedeng meron siyang maliit na ibinaon sa gilid. Ito dyan sa gilid lang ng bato. Ito tsaka ito. Ayan. Ito na distansya ay hindi ito maabot ng 10 meters eh. 5 to 7 lang ito, itong ganito. So dito yan, 5 to 7. So okay kayo ng paublong sa distansya na 5 up to 7 meters. So yan, unahin nyo muna itong maliit, ito yung 5 to 7. Test dig nyo banda rito. Sundan nyo lang itong guhit. And then pangalawa ay sundan nyo itong mahaba. Ito na siguro yung big deposit kasi malayo-layo eh. Hindi pwedeng malapit sa marker ang big deposit kasi tinatago talaga nila ang big at nililigaw tayo sa paghukay. Kaya nga binibigyan tayo nila ng giveaway para doon tayo pupunta sa giveaway sa mga treasure na malapit sa marker. Pero yung big deposit, malayong malayo talaga yon. Alright, at hanggang dito na lamang ako mga katiyats. Maraming salamat. Sa mga bago pa lamang sa channel na nakabisita, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. Paalam at ingat kayong lahat.